Hi guys! Assalamualaikum! For today's video ay samahan niyo akong maglinis-linis dito sa aming kusina kasi maglilinis ako dito sa aming kusina. Yung pinaka-importante na lilinisan ko ay yung electric fan at magpapalit din ako ngayon ng mga cover ko na mga ginalagay ko dito sa aming kusina na aluminum kasi medyo mamantikan na siya para hindi na makareklamo yung amo ko kasi dumating na naman yung amo kong matanda galing Malaysia. So hindi pwede na may nakikita siya na may mga mantika kasi nagagalit siya. So ayun, tinanggal ko muna yung mga pinaghugasan ko, tapos pagkatapos ko tinanggal ko na din yung electric fan doon sa hindi ko ma-pronounce guys yung electric fan kasi hindi ko alam bakit hindi ko mano. So ayan, na ilang palit pa ako ng kutsilyo kasi tinatanggal ko yung na kasi ang hirap itanggal. May mga stroke kami pero tinatamad na ako kunin sa taas kasi nandun sa taas, so kutsilyo ang ginamit ko. Guys, pinagtatanggal ko na yung nahirapan pa ako itanggal yung niya kasi as in dumikit na yung kasi dahil sa mantika, so nahirapan ako pero lagi ko naman to siya ginalinisan, minsan 3 buwan, pero madali kasi siya maanuan kasi dito sa kusina. So tapos pag nagaluto ako, tapos yung mantika dumidikit talaga sa loob niya, so yung alikabok dumidikit, so madali siya madumihan. So ayun, pagkatanggal ko sinabon ko na, so antaan hirap pa sabunan kasi nga mantika, so ang ginamit ko na lang yung panghugas ko ng mga kaldero saka yung gasol namin. So ginamit ko na lang kasi nahirapan ako itanggal yung mantika doon na dumikit sa electric fan. So gi-sprayan ko siya para mabilis siya, tapos binras-bras ko na din siya para madali lang matanggal. Alam nyo guys, may nagsabi sa akin na bakit ko daw ginabidyo-video yung mga pinaggagawa ko dito sa bahay ng amo ko. Bakit ko daw upload, hindi daw ako nahihiya sa pinaggagawa ko. So ang sagot ko lang doon sa nagsabi doon, hindi ako nahihiya kasi yun yung trabaho ko. Proud ako bilang katulong dito sa ibang bansa kasi ang sa akin, hindi ako naghihingi, hindi ako proud na proud ako bilang katulong, bilang DH kasi hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas ay nakakapunta ng ibang bansa para magtrabaho sa ibang bansa. So proud ako sa ganun. So hindi ko kinakahiya kung ano yung trabaho ko, kahit maglinis man ako ng mga CR, mga kubeta, hindi ako nahiya kasi yun yung trabaho ko. May mga tao din na mga kagaya ko na mga DH, mga katulong na trabaho nila dito sa ibang bansa, kinakahiya nila yung iba, hindi sila magpicture na naka-uniform or na nagatrabaho sila kasi nahiya sila. So para sa akin, hindi ko dapat ikahiya kasi yun yung trabaho ko, yun yung kapalaran ko. So para sa akin, proud ako doon. So doon sa mga kapwa ko OFW na mga DH, saka lahat ng nagatrabaho sa ibang bansa, doktor man o nurse or ano pa man dyan na trabaho, very proud ako kasi hindi lahat ng tao nakakapunta sa ibang bansa para magtrabaho. Guys, pinagtatanggal ko na yung aluminum or cast gear kasi papalitan ko na siya kasi may mga mantika na, tapos para hindi na ako maunahan na naman ng amo kong matanda, para baka sabihan na naman ako na wala na daw akong ginawa kung hindi mag-cellphone. So yun, inunahan ko na siya kasi minsan kasi yung amo kong matanda salita ng salita, pero hindi ko na din pinapakinggan kasi hindi naman siya as in lagi siya na nagagalit, pero yung mga anak niya wala silang pakialam kung ano man ginagawa ko. Kaya ito na naman, dumating na naman yung amo ko na matanda galing Malaysia, so kailangan natin maglinis para hindi ako mapagalitan.
For today's video ay bisibisihan muna ako kasi para iwas na din sa talaktak ng amo ko. Yun guys, pinagtatrapo-trapuhan ko na yung mga mantika-mantika na maliliit na nakadikit sa may maano para mapalitan ko na din ng cast-gear kasi hindi naman pwede na palitan ko ng cast-gear tapos may mga mantika-mantika pa. So ayan, nalinisan ko na siya tapos papalitan ko na siya ng cast-gear or aluminum para ano. So ayun, giurong ko na din muna yung gasol kasi hindi magkasya yung hagdanan ko, kaya ilalagay ko kasi yung hagdanan ko kasi napakatangkad ko. Siyempre hindi ko yan maabot kung wala yung mahiwagang hagdanan ko. So ayun, napatingin pa ako sa baba kasi ang dami na naman sorsor or mga ipis. So ayan, nakalagay na ako ng aluminum kasi akala ko naka-record na ako pero hindi ko pala na-record yung video, hindi ko pala siya na-play. So ayan, nalagay ko na din yung aluminum doon sa may aparador na lalagyan ko ng mga lamas ng mga ano. So ayan guys, so, dami na sorsor na namatay sa ibaba ng gasol. Kasi hindi naman ako inuutusan ng amo ko na maglagay ng ganyan aluminum, pero ako yung nagalagay kasi ako din yung nahirapan maglinis kasi pag dumidikit talaga yung mantika ang hirap linisan. So nagalagay na din ako ng cast-gear para hindi na din ako mahirapan maglinis ng mga mantika niya. Pag nagaluto ako, grabe kumakapit yung mantika tapos yung amoy, kahit itlog lang yung lulutuin ko, grabe na yung amoy ng itlog. Tapos makalagay na ako na yung bukor kasi ang baho-baho na sa loob ng bahay kasi yung ano namin, yung parang dun sa taas niya sira kasi yung humihigop yung parang hangin. Tapos sira siya. Guys, thank you pala sa lahat na naganood ng aking video. Saka lahat na naga-like. Tapos naga-subscribe. Thank you to all. So, yun guys. See you next my video. Don't forget to like and subscribe. Bye!